Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Matthew. Matthew chapter 12, verse 46. Matthew 12:46. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Shall we pray? Lord, thank you so much for all your goodness, for all your guidance, for all your provisions, for all the healing. Lord, thank you for keeping us safe sa linggong dumaan. Thank you so much, Lord Jesus, na minsan hindi mo kami pinabayaan. Thank you, Lord, sa paggabay mo sa amin. Thank you so much, Lord Jesus, for all the strength, for all your provisions all throughout the week. Thank you, Jesus, for all the knowledge and understanding. And you bless your word this morning, today, Lord Jesus, be with us. Thank you so much, Lord. Again, we always do this with gratefulness in our heart. We thank you, we love you with all humility in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, What Binds Us? No, what binds us? Ano ang nagbibigkis? No, ano ang nagbubuklod, tama ba yan? No, nagbubuklod yung talaga bang bakit tayo nagyayakapan, bakit tayo nagdidikitan dito? No, ano ang nagtatali sa atin dito? No, bakit tayo pabalik-balik dito sa church? Hindi naman tayo magkakamag-anak. Bakit tayo nagpapasensyahan sa isa't isa kahit hindi mo gusto yung mukha ng isa, hindi mo gusto ang ugali ng isa? No, bakit tayo patuloy na nagmamahalan, nagpapasensyahan, no, sa lugar na ito? What binds us? No, ano ang nagbigkis, nag-ipon sa atin dito? No, while he had talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Kasi ang sitwasyon dito, no, ang senaryo na yung kanyang nanay na si Mary, si Jesus ba may mga kapatid? Marami. 4 na lalaki, 3 babae. No, si Jesus ang panganay. No, mga half-brother, half-sister. No, kasi after niya pinanganak, sumunod yung 3, sumunod yung 4, no, 4 na kalalakihan pa, 3 babae. Yung 3 babae hindi pinangalanan, no, tapos yung 4 may pangalan yan diyan. No, so 8 sila. At si Jesus bilang panganay, no, kasi maraming mga issues yan diyan. No, na hindi totoong may kapatid siya, na si Mary bago nag-asawa kay Joseph, si Mary may anak na, tapos si Joseph, bago nag-asawa kay Mary, may anak na rin siya. May mga ganong haka-haka, pero hindi totoo lahat yun. Why? Dahil kung totoo yun, paano maging tagapagmana ng trono si Jesus Christ na siya manggagaling kay David kung siya hindi firstborn? No, because ang firstborn ang kailangang makakuha ng birthright. No, that is why walang issue dyan. Si Jesus Christ muna, and after niya, sunod-sunod na. Half-brother, half-sister, dahil ang tatay ni Jesus Christ, hindi si Joseph, kung hindi, no, ang Diyos mismo, anong tawag doon? Foster father. No, yung ano niya si Joseph, pero si Mary ay kanyang nanay. No, so after that, puro na half-brother, half-sister. So ang issue dito, or ang scenario, na yung mga kalaban ni Jesus Christ, mga Pariseo, mga Sadducees, mga scribes, nung time na ito, si Jesus Christ ang daming ginagawa at siya nag-offer ng panibagong insights about kung paano ang tamang relasyon sa Diyos. Nung nakita yon ng kanyang mga kalaban na mga master of the law, no, imaginein mo yun, yung kalaban niya mismo, mga may alam pa ng Word of God, pero mga naging ipokrito. No. May nag-report doon sa bahay nila, no, sa bahay ni Mary, pati yung mga kapatid andoon, may nag-report
Oy, puntahan niyo doon si Jesus. No, kasi nasiraan na siya ng ulo. No. Dahil sa matindi at masigasig na pangangaral ng salita ng Diyos, puntahan niyo na at yun, may diferensya na si Jesus. No, yan ang senaryo dito, na si Mary biglang sumugod, yung kanyang mga kapatid biglang sumugod, at pagpunta nila doon, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. No, andun sila sa labas dahil sa dami ng tao, hindi sila makapasok. No, gusto nilang makausap si Jesus Christ dahil may concern sila na ano nangyari sa anak namin? Bakit sa anak ko, mga kapatid niya, so gusto namin siyang makausap. Ano itong pinasok niyang gulo? So, no, para makauwi na kami. You know, kaya sila pumunta. Then one said unto him, no, dahil hindi nga sila makapasok, mayroong nagsabi kay Jesus Christ, "Behold, thy mother and thy brethren." No, ang iyong nanay, ang iyong mga kapatid, nakatayo doon sa labas, gusto kang makausap. No, dahil nag-aalala, gakabalaka sila sa imo. No, kung sa Ilonggo pa. No, ang sarap pa naman pakinggan ng Ilonggo magtagalog. No, 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 maraming salamat, Jesus, bala. No, Lord, thank you so much sa marami mong Yon ang kanilang desire without any bad motives. No, kaya nila pinuntahan with all concern. Kaya nila pinuntahan si Jesus Christ. No, gusto nila makausap dahil concerned sila. Pero ito mga kapatid, ano ba ang nagbabind no, sa atin? Sa mag-asawa. Ano ang nagbabind? Ano ang nagbibigkis? Bakit sila nagsasama? No. Unang-una, mayroon lang tayong mga sinulat dito. No, factors that bind a couple in marriage. No, kaya sa magpapakasal, ito tandaan na ninyo. No. Number one, legal binding. No, ang kasal na babae at lalaki, so kinakilala yan ng estado natin. No, mayroon kayong mga marriage license, tapos magkakaroon kayo ng marriage contract, ikakasal kayo ng license na solemnizing officer. No, so legal binding. No, kaya kayo magkasama. Social recognition. So pag kayo, kinikilala rin yan sa inyong paligid dyan, pamilya, mga kaibigan, lahat. No, emotional connection. So nagbabind kayo, ang couple, no, emotional connection, no, my love, my trust, my commitment, no, are foundational to a strong marriage. No, these emotional bonds provide a sense of security, intimacy, and shared purpose. No, sa emotional connection. Shared experiences. No, pare-pareho kayo ng mga experience dahil siyempre magkasama kayo, building a life together, both positive and challenging experiences. No, shared experiences. Number 5, communication and understanding. No, napaka-importante yan sa loob ng pamamahay. Open and honest communication is crucial for navigating conflicts, no, expressing needs, and maintaining intimacy. No, sa communication and understanding. Hindi sapat yung pareho kayong nasa bahay, no, na mag-asawa, andyan, na wala pa kayong anak. No, kung may anak na kayo, lalo pa, dagdag responsibility, dagdag obligation. So, hindi sapat na nakikita mo yung partner mo andun sa loob ng pamamahay. Okay na yan. Nagkikita naman kami. No, mukha namang okay. Wala naman siyang naramdaman. Okay na yan. No, communication is important. No, kahit andyan, dalawa, pag upo, usap, pagkape, usap, pagkain, usap, pag nakahiga, usap. No, wala kang choice kung hindi communication. Nahan, kamusta ka na, ganito, ganyan, how are you? No? Kung ikaw may asawa na, huwag ka nang nakahawak sa cellphone at nag-i-ML ka pa. No? Mobile Legend o anumang laro andyan sa cellphone, may asawa ka na eh. No? Lalo na pag ikaw mayroon ng, lalo na pag may mga anak ka na, at sa edad na ito, naglalaro ka pa rin, iwan ko na lang. No, hindi ko alam kung sino naglalaro dito, wala akong idea. No.
Pero pag ganito na yung edad natin, may asawa ka na, no, instead na umupo ka dyan at maglaro, mag-usap kayo ng asawa mo. No, magkwentuhan kayo, ganito, ganyan. Ang problema na lang, no, ang sabi nga ng iba, gusto kong makaiwas sa stress, sunod naman ang sunod. Ang problema, Mr. o Mrs. mo pala yung stress mo. No? Kaya kahit saan ka, sunod ka naman ang sunod. No, yun ang nagbibigay ng stress. No, why? Dahil sayang ang oras. No, sayang ang time, sayang ang panahon na marami pang dapat magawa, pagising, anong dapat gawin, ganito, ano ang ma-accomplish, no, anong dapat trabahuin. Tapos, paminsan-minsan, ang scrolling, okay na, walang problema yan. No, hindi natin maiwasan yan. Pero yung tinutukoy natin na magbabad ka dyan, 1, 2 oras, no, kakaganon mo dyan, kung ikaw naman misis, no, ano kaya sa tingin mo, ang mister mo, nakaganon lang doon, ay ilagay mo siya sa loob ng washing machine. No, why? Hindi dapat ganon. No, communication is important. No, tapos kanina pa kita tinitingnan, hindi mo talaga naintindihan. Ano bang gusto mong sabihin? No? Kasi yung mga misis, ganun eh. No, kanina pa ako nagpaparamdam, tinitingnan, wala pa rin. Pwede ka namang magsalita. No? Pag hindi nasanay. No, why? Communication is important. No, and understanding. No, mutual respect and support. No, isa sa nagbabind sa mag-asawa, ang mutual respect and support, respecting each other's individual needs, yung goal and differences, fosters a healthy and supportive relationship. No, mutual respect, support. No, ay kailangan talaga yan. Hindi pwedeng vice versa. No, hindi pwedeng mawala yan. No, number 7, teamwork and compromise. No, kailangan may teamwork kayo sa pamamahay, hindi kompetisyon. No, na dalawa na lang kayo tapos may competition pa sa loob ng pamamahay, hindi po pwede 'yon. Hindi po pwede na yung nanay ang gusto niya na mas mahal siya ng kanyang mga anak kaysa sa tatay. No, at ang mga anak mas pipiliin si tatay kaysa kay nanay, hindi pwedeng ganon. No, malaking effect niyan pag lumaki na ang mga kabataan. And there are times, ang sabing compromise dito, working together as a team, being willing to compromise and making joint decisions are essential for overcoming challenges and building a strong partnership. So sa mag-asawa, sa mag-partner, may mga bagay na hindi mong pwedeng ipilit sa iyong partner dahil pag pinilit mo, masisira siya. So what you will do is to accept na ganun talaga siya. No, pag hindi niya kayang magplansya, ako na. No, ganun lang yun. No, itigil mo, ako na. No, dahil, tapos, pag ginawa mo yan, anak, pasara ng pinto para walang makakita. No? Habang nagpaplansya ka doon. No, kasi baka may makakita. Sabihin nila, tigasin ka sa labas. Pero sa bahay, mas tigasin ka pala. No? Tiga-plancha, tigisaing, tagalaba, no? Taga-kusot. No? Lahat na lang. Ang importante, masaya ang mag-asawa, di ba? No, give and take relationship. No, kasi kahit anong gawin ng partner mo, lahat ginawa niya na, the best niya, ginawa niya na, hindi talaga kaya, pero pinakita niya yung kanyang effort na talagang ginawa niya yung the best niya at hindi pa rin. You have to accept. No? At kung yan, hindi naman makakasira ng relationship ninyo, no, ba't mo ipipilit? Para ano? Para pasakitan siya emotionally? No, na, lagi na lang yan. No? Ay, huwag ganun. No? At saka yung mutual respect, no? Minsan pa naman hindi ko alam. No, kasi pag mag-asawa na, dati ligawan pa lang, di ba lahat ng the best ipapakita mo. Kahit galit na galit ka na, okay lang, sweetheart. Okay lang. No. Ito na ngayon, nakapirmahan na. Hindi mo pa nakita kung sino ako, makakabawi na rin ako sa'yo. No. No, biglang lumabas na kung ano ang tunay. No, dahil hindi pinakita dati, but mutual respect. No. Huwag masanay dahil wala na kayong choice, nagpirmahan na kayo pareho, no. Wala ka ng choice, hindi ka na makakabalik sa bahay nyo, aking-aking ka na, so ngayon,
babawi na ako sa iyo. So, ang masasakit na salita, normal na lang sa pamamahay. No, pag mas masakit magsalita si Mister, nag-aabang si Mrs., nag-iisip na siya, babawi talaga ako sa iyo. Mas masakit pa yung sasabihin ko. Ano ang mangyayari? No? What binds you? Or ano ang nagbabind sa atin, sa inyo? No, kung gano'n ang mangyari. Number 8, shared goals and values. Having shared goals provides a sense of direction and purpose for the relationship, helping the couple to stay connected and aligned. Mga shared goals and values. So, pag mag-asawa na kayo, of course, kung ano ang plano ng isa, ikwento mo doon sa isa, ganito ang plano natin, paano natin gagawin ito, magkano ang budget, paano ang gagastusin, lahat ganito. Ilang Louis Vuitton na bag ang bibilin mo sa isang taon. Yung lalaki naman, ilang dosenang sapatos ang kanyang bibili sa isang taon. Magkano yung ibibigay kay nanay, kay tatay, lahat. Pinag-uusapan yan. Dahil pag hindi, yan ang magkukos ng problema sa pamamahay. Bakit hindi pinag-uusapan? Shared goals. Dahil pag ang isa may goal, pag na-accomplish yan, lahat kayo magbubunyi. Pag yan bumagsak, lahat din kayo magsasuffer. Pare-pareho. Number 9, mayroong personal growth. Ang relationship. Number 10, physical and emotional intimacy. Maintaining physical intimacy and emotional closeness is important for a healthy and fulfilling marriage. Isa nga sa pinag-usapan namin kanina sa klase namin, na grabe ang risgo ng isang nanay o tatay na pupunta ng ibang bansa, maghanap buhay, iiwan yung mga anak dito, iiwan yung misis, iiwan yung mister, tatagal ng 5, 10, 15, 20 years doon sa abroad. Pag alis pa lang ng bahay, pagdating sa airport, sweetheart, with all my love, lahat ng puso ko, andito pa yung singsing, patunay na mahal kita. Pagdating ko doon, hindi talaga kita papalitan. No, never. After 1 year, 2 years, 3 years, sa unang araw, sa unang linggo, hindi mo mabilang ang connection ng text. Sweetheart, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Ano nararamdaman mo? Okay ka lang ba dyan? Di ka ba nahihilo? Hindi mo ba kami namimiss? Masaya ka ba dyan? O malungkot ka? Ganito. Pagdating ng isang linggo, mabibilang mo na yung text. Hanggat pagdating ng isang buwan, isang text na lang. Pagdating ng isang taon, paunti-unti. Hanggat sa time. Because emotionally, paano nagiging close yung tao? Paano nade-develop yung kanilang mga emosyon? Pag lagi kayong close. Pag lagi kayong nagkikita. Pag lagi kayong magkasama. Nade-develop yung emosyon na yan, nagbabind sa isa't isa, nagkakaroon ng pagkabigkis, ng connection, na magkasama kayo. After 5 years, after 10 years, yung ganong klaseng puso mo, pagmamahal, pag alis mo sa bahay nyo na mahal mo yung mister o misis mo, after 5 years, 10 years na hindi na kayo nagkita, hindi ka nakakauwi, kahit may cellphone, may text pa, pag yan nakakita ng pwedeng magpuno ng kakulangan na hindi niya nakita dahil wala na siya sa tabi mo pagdating doon at may nakakita doon. Kaya magugulat ka, maraming nasa abroad, may sariling pamilya doon, may sariling pamilya dito. Nagkaanak doon, may anak dito. May asawa doon, may asawa rito. Pag alis, mahal na mahal nila ang isa't isa. And siguro, 10%, 5% lang ang makasurvive sa ganong klaseng setup na nanatili na buo ang pamilya. Pero majority, sira talaga ang pamilya dahil sa ganon. Ganon naman, kahit hindi mo tunay na anak, pero pag yan pinanganak, binigay ka agad sa'yo, lumaki, hanggang sa paglaki niya, ikaw ang kasama na nanay, tatay, kaya hindi mo yan anak, dahil na-develop na yung emosyon, yung pagmamahal, talagang tunay mo ng anak yan. Pero ano mangyari? Pag yan lumayo na paunti-unti, yung dating pagmamahal mo, umaano na rin, nung nababawasan. Numinipis ng numinipis hanggat sa hindi mo na mamiss yung tao.
Walang pinagkaiba yan, mga kapatid. Kaya tayo pabalik-balik sa church dahil mahal natin ang Diyos natin. No, every Wednesday, every Sunday, morning, afternoon, kaya patuloy tayo sa church dahil ayaw nating mawala yung koneksyon, yung binding, yung big kiss natin sa Kanya, mga kapatid. No, ayaw nating mawala ito. Why? Dahil ang tao, no, pag umatras ka na sa relasyon, ayaw ko na. Dumidistansya kang dumidistansya, ang loob mo lumalayo ng lumalayo. Ganon din tayo pagdating sa church. No, pag ang tao unti-unti na mag-decide at siya ay papalayo na sa church, unti-unti yung emosyon na yan na dating mahal na mahal niya ang simbahan, mahal niya yung mga tao dito, maya-maya, dahil ang distansya lumalaki ng lumalaki. So pati emosyon niya nawawala. Hanggat sa time na masanay na siya, hindi ko na love ang simbahan. Hindi ko na love, hindi ko na mahal ang Diyos. No, ganun, lumalayo ng lumalayo, mga kapatid. Physical and emotional intimacy. Number 11, forgiveness and resilience. The ability to forgive each other's mistakes and bounce back from disagreements is crucial for long-term relationship health. No, forgiveness and resilience. No, ang isang relasyon hindi tatagal pag walang forgiveness. No, dahil pariyo kayong nagkakamali. Pariyo kayong ang daming kapintasan, walang perpektong relasyon, at kung walang forgiveness, hindi aabot ng ilang taon, hindi aabot ng 5 years, 10 years, 15 years, 40 years, 45 years, 50 years ang relationship, no, pag walang forgiveness. After ng forgiveness, okay, bounce back. After that, balik tayo. Ano yung mga mali na yon? Okay, balik tayo rito. Yung mga mali na yon, pag hindi na maulit, okay. At kung may mangyari ulit, wag halongkatin kung ano man yung mga nangyari 30 years ago. No, 40 years ago, 50 years ago. No. At maraming nagsasabi diyan, bakit ganun? No. Hindi lang ang lolo at lula mo ang may ganung experience. Na dati kahit maliit ang higaan, magkasama sila. Pero ngayong pa-expire na sila, may kanya-kanyang higaan na sila. No. Lola-lolo namin, ganun. Naiwan ko sa iba, ganun di ba lola-lolo nyo? No? Kung kailan nagsitandaan na, yung lolo ko may sariling kwarto, may moskitero, no, yung kulambo ba tawag doon? No. Ganun tawag namin, moskitero. No? No. Isang linggo, hindi tinatanggal eh. No? Kaya yung kwarto niya, kanya lang, walang pumapasok doon. Yung lolo namin, yung lola ko may sariling kwarto rin. No, hindi na sila, no, andyan sa isang bahay, may sariling kwarto. Pero wala na 'yon. No, hindi ko alam bakit ganun, pero marami pa lang ganun. No. We say praise the Lord. No, forgiveness and resilience, the ability to forgive. So ito, mga kapatid, kailangan natin ito. No, yan, binasa lang natin ito dahil para may idea tayo, bakit ba nagbibigkis ang isang relasyon, isang mag-asawa, magkakamag-anak, mga kapatid. No, bakit nagmamahalan ang anak, yung sa nanay, sa tatay, mga kapatid? Of course, because they have the same blood and they have the same flesh. No, pareho sila ng dugo, pareho sila ng laman, kaya sila nagbabind kahit pasaway pa, kahit sinusumpa na ng magulang, yung anak, yung nanay, tatay, lahat. No, because dahil nangingibabaw pa rin yung pagbibigkis ng dugo at saka laman. No, blood is thicker than water, but His Spirit is greater than the blood and the flesh that we have, mga kapatid. So that binds us sa mga magkakapatid, ganun din. No. Bakit tayo nagmamahalan? Of course, we have the same mother, we have the same father. No, yung sitwasyon na ito, mga kapatid, maraming time, nasisira ang pamilya, ang pagbibigkis, yung binding ng pamilya, nasisira, buhay ng mag-asawa, buhay ng pamilya, mga kapatid, sa mag-asawa, nasisira ang binding nila pag mayroon ng pang-aabuso, physically, emotionally, financially, either mentally, physically, verbally, financially, at iba pa. Pag mayroong dishonesty, mayroong secrets, mayroong disrespect,
At madami pang iba, no, pag nagloko na yung isa, no, nandadaya na, o nangangaliwa sa pamilya, o ano paman, mga kapatid, nagtatraiduran, no, dahil sa pera, dahil sa negosyo, dahil sa power, no, yung binding na yan na matibay, nawawala, no, dahil sa maraming issue, no, na pwedeng kaharapin. No, every time, no, yung binasa natin kanina mga kapatid, because God is offering us a new way of relationship. No, ang Diyos nag-o-offer sa atin ng panibagong relasyon, no, na hindi pa, no, na-offer noon. No, sa kung anong klaseng relasyon ito mga kapatid. No, so balikan muna natin. But he answered sa 48. Tingnan natin mga kapatid, no? Sino kayo nakaranas sa atin nito? No, na nung tayo napunta dito sa church, no, nagmamadali yung nanay, mga kapatid ni Jesus Christ. Sa atin ba naranasan din natin ito? No? Na masabihan ka na parang umiba na yung takbo ng ulo mo, no, parang nabaliw ka na, parang nasiraan ka na, no? Yung, no, may pa-Bible ka na ngayon, may pa-hallelujah ka na ngayon, may pa-praise the Lord ka na ngayon. No, dati ang hawak mo, pundador, anong tawag doon? Yung 4 kantos, yung markademonyo. Ngayon, Bible na ang dala-dala mo. Pare, one shot naman dyan. No, no. Eh dati naman, hindi ka naman marunong kumilala sa Diyos. No? Dati hindi ka naman ganyan. Ngayon, may Wednesday, nagmamadali ka, tatakbo ka galing sa opisina, makikipagbakbakan ka dyan sa LRT, sa MRT, sa bus, sa taxi, lahat na lang kung saan ka pwedeng makasakay, papunta sa church. No, ginagawa mo lahat. No, umaga't hapon, andyan ka sa church pag Sunday, pwede ka namang magnegosyo ng hapon, gawin mong hanap buhay. Bakit kailangang buong araw hanggang gabi andyan kayo sa church? Kausapin mo yung kapatid mo, baka nasiraan na ng ulo. No, lalampas ka sa langit. Eh at least lumampas, pwedeng bumalik. No, ang problema pag hindi ka umabot. No, at least, no. Yung dating ganyan, di ba? Ganito yan. Baka ano lang yan. No? Kausapin mo nga, baka kung saan na napunta yan. No? Baka nasiraan na yan dyan. Baka masama na ang impluensya ng kanyang pinupuntahan na dati, laging umaatin yan sa mga reunion. Ngayon, ayaw niya na. Yung simbahan na yan, nilalayo yung kanyang puso sa atin na pamilya. No? Inuuna niya na ngayon ang simbahan kaysa sa atin na pamilya niya. Mga buang sila. Nung nag-umpisa ako sa church, no, sa TUP, very active din ako sa tinatawag namin doon. Ewan ko kung alam ni Mama yon. Mayroon kaming samahan doon mula high school pa hanggang nag-college. Grupo ito ng mga Katoliko. No, mayroon kaming isang lugar doon, kadikit ng simbahan ng Katoliko. Ang pangalan ng grupo na yun doon, Days with the Lord. No, ang dami naming mga young people. No. At nung napunta ako sa TUP, active pa kami noon. Kahit may nagtitipon-tipon pa kami nung nasa TUP na ako. Pero nung napunta ako sa church, dito sa Living Way, yung nakita namin yung parang parang head namin doon, na andun din sa yung higher ups namin, engineering din. Nung napunta siya nung nagkita kami, hindi na ako ma-attend sa Days with the Lord. No, sabi niya sa akin, Sam, ba't di ka na uma-attend? Sabi ko, ayaw ko na eh. Dito na ako, napupunta na ako dito sa AGNC, Apostolic Jesus Name Church, doon sa 3rd Road. No, yung dati pa. Sabi ko, pumupunta na ako dyan. No, sabi niya, mag-isip-isip ka. No, kasi mabubuang ka lang. No, pag nagpatuloy ka dyan. Brother Raymond, Brother Wilfred, halika rito. No. Buang bang tawag mo rito? No? No? Buang bang tawag sa mga tao rito, mga kapatid? No? Kung hindi tayo napunta sa church na ito, hindi tayo binayin ng Diyos, baka nabuang tayo sa kung anong mayroon tayo, mga kapatid. No, mga issue natin sa buhay. No? No, parang hindi, mabubuang ka lang pag nagpatuloy ka dyan dahil hindi mo kaya ang lalim ng Diyos. No, nagbabasa ka na ng Biblia ngayon, hindi mo yan kaya. Hindi nyo kaya kasi wala kayong Holy Ghost.
Pero kami mayroon. No, sabi ko nga sa kanya dati, ito ba ang buang nakabarong, nakakurbata? No, yung buang andon sa labas, taong grasa. No, sira ang kukuti, sira ang isip dahil walang mapuntahan. Pero kung hindi tayo napunta sa church na ito, yung sinasabi nilang buang, tingnan natin ang buhay ngayon, mas maayos, mas maganda, because dahil sa ginawa ng Diyos sa atin mga kapatid, na kung hindi niya tayo dinala at binahin dito, no, so thank you Jesus. Inaayos ng Diyos ang buhay natin dito. No, talagang ginawa niya lahat ng paraan, pero pag ang tao, ano ang sabi ng Word of God, to them it is foolishness. No, but anong sabi niya Diyos? I will, nakalimutan ko na. No, but, what we have, mga kapatid, ganon ang pananaw ng tao. No, na pagpumunta tayo on a Wednesday dito, hindi tayo nag-overtime sa trabaho para lang maibigay ang oras para sa Diyos. Pinaglalaban natin ang Sunday, umaga at hapon, ang paningin nila sa labas, nabuang ka na. No? Puntahan nyo yan si Jesus Christ kasi nasiraan na ng ulo. Nagtuturo na siya ng hindi ayon doon sa kasulatan. No? In the law of Moses. Pero anong sabing ni Jesus? No? All that is written therein, from Psalms, from the prophets, lahat, sabi niya, all those books were written of me. No? Sabi niya, hindi niyo nakita. No, sa mga Pariseo, lahat ng sinulat dyan, no, sa propeta, sa Psalms, sa lahat ng mayroon, sabi niya, patungkol yan sa akin. No, but because of their hypocrisy, hindi nila makita kung ano si Jesus. But here we are, mga kapatid, kung tayo man ay iba ang paningin nila. Pero kung hindi, dahil sa atin, baka pati sila nadamay na. No? At because God is so good to us, damay din sila. No? Sa kabutihan ng Diyos sa atin, mga kapatid. So, but he answered, sa verse 48, but he answered and said unto him that told him, no, yung nagsabi sa kanya na, Jesus, no, yung mga kapatid mo, nanay mo, andito. No, si Jesus biglang doon sa mode na nagiging Diyos bigla, yung parang kagaya kay Mary, anong sabi niya? Woman, no, wag kang makialam dito. I'm doing the work of God that sent me. No, ito naman ang kanyang sinabi. No, ang sabi niya, who is my mother? No, sabi niya, sino ang aking nanay? No, who are my brethren? Sino ang aking mga kapatid? No, sabi niya, sino sila? Ay, nabuang nga. No. No. Ano ito? Nawala na sa wisyo. Hindi ba niya kilala kung sino si Mary? Hindi niya kilala ang kanyang nanay, hindi niya kilala ang kanyang mga kapatid. Bakit siya nagaganyan na? And then, anong sabi? And he stretched forth his hand toward his disciples. Ay sabi niya, ito, no, yung aking mga disciples, mga tagasunod, mga followers, they that listen and hear the word of God. Sabi niya, ito ang aking mga disciples and behold, sabi niya, ito ang aking nanay at mga kapatid. Very proud si Jesus Christ na tinuro yun. Why, mga kapatid? Walang relasyon na magdadala sa atin sa langit kung hindi ang relasyon natin kay Jesus Christ. Ang relasyon natin sa magulang natin, hindi natin minamasama. We respect them. We love them so much. No? Pero kung ang pagmamahal na yan, mas matindi pa sa pagmamahal natin kay Jesus Christ. No? Ibig sabihin, kung oras ng simba, hindi ka magsisimba. Kasi birthday ng nanay mo. O di ba, sa sama loob ng nanay mo. Sa sama loob ng tatay mo. No? Hindi ka ngayon magsisimba. No? He that loveth his father nor mother more than me is not worthy of me. Hindi ibig sabihin, hindi natin sila mahal kung hindi ang Diyos tinitingnan niya, ano ba talaga ang priority mo sa buhay? No? Siya nagturo niyan. No? That we must love our parents, honor thy mother and thy father. No? Mahal natin sila. Pero pagdating sa panahon, sa oras, ang oras para sa Diyos, anong sabi niya? Unahin mo ako. Dahil kung unahin mo ako, uunahin kita. No. He that loveth his mother nor father, lands, lahat, properties, anong sabi ng Diyos?
No, more than me is not worthy of me. No? So nung time na ito, very proud si Jesus Christ na sinabi niya, hindi, ito ang aking pamilya. Ito ang aking brethren, ito ang aking kapatid, ito ang aking nanay. No, andito sila. No, anong ibig niyang sabihin, mga kapatid? No, for whosoever, no, and again, no, yung relasyon natin sa magulang natin without question, maganda yan. Relasyon natin sa kapatid natin, maganda yan. Mahal natin sa buhay, neighbors, lahat, maganda yan. No, walang problema dyan. Pero hindi yan ang magdadala sa atin sa langit. No? Kahit anong relasyon natin sa asawa natin, hindi yan magdadala sa atin sa langit. No? Walang ibang magdadala sa atin kung hindi yung relasyon natin sa Diyos. Because it is God, it is Jesus who introduced a new way of relationship na kung paano tayo makarating sa langit. No, at ito ang kanyang sinabi. No, parang gustong sabihin ni Jesus, no, wala akong pakialam kung si nanay o si tatay mo, no, wala silang ganang maglingkod sa akin, may wala akong pakialam, hindi yan sila makakasama sa langit. No? Sa iyong kapatid, kung ayaw niya maglingkod sa Diyos, kaibigan mo, pinsan mo, ayaw nila maglingkod sa Diyos, time will come, wala akong pakialam, hindi yan sila makakasama sa langit. Ang siyang makakasama lang sa langit at nakarelasyon sa akin, sabi niya ito, for whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. No, kung tayo nag-i-enjoy sa pamilya na mayroon tayong anak, mayroon tayong asawa, mayroon tayong mahal sa buhay, may nanay, tatay, ini-enjoy natin yan. Ang Diyos gusto niya rin mag-enjoy ng relationship na kagaya natin na time will come, kaya ayaw niyang mag-isa sa langit, kahit may mga anghel na doon, hindi pa siya kontento kung hindi tayo gusto niyang dalhin doon. And forever we will be with Him, mga kapatid. No, ano ang kanyang gusto? For whosoever, ang sinumang siyang sumusunod ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, the same is my brother and sister and mother. No, sa Luke 8:19, tingnan natin. Luke 8:19. Ay, iba-ibang ano kasi dyan eh. Luke 8, 20, sa ano na po tayo mag-umpisa? Sa 21. No, sa 21, and he answered and said unto them, my mother and my brethren are these. No, sabi niya, ito ang aking nanay, ito ang aking mga kapatid. Ito sila, which hear the word of God and do it. Sabi niya, yung mga tao na nakikinig ng aking mga salita, may dugtong, and do it. Because maraming mga tao gustong makinig ng salita ng Diyos, pero ayaw namang sundin. Maraming mga tao gustong makarinig ng gospel. Brother, paano maligtas ang tao? Sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon ni Paul, ng mga apostles, gaano karami ang tao sa Jerusalem pa lang? No? Iba-ibang lahi ang pumupunta doon. No? Gaano karami ang gustong makinig ng kanyang salita, ng gospel? No? Ang daming interesado, pero pagdating sa do it, no? Kahit dito sa atin, Bible study. Sabihan mo yung tao, paano maligtas? Okay, sir, ma'am, ito ang sabi ng Word of God. You shall be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Interesado na mapakinggan kung ano ang gospel, pero pag sinabi, ma'am, magpabaptize ka na. Ay, wag! No? Papaalam muna ako kay nanay, kay tatay. No, baka hindi pumayag ang aking mister, ang aking misis. No, wag. No, they are not willing to do it. That is why, anong sabi ni Jesus Christ? Yung mga tao na handang makinig at gumawa. That is why, mga kapatid, iba tayo. No, hindi tayo kapareho ng iba. No, at tayo, kaya naramdaman natin ang effort, ang pakikipaglaban dahil ginagawa natin.
No, hindi tayo nananatili na, brother, may kunting nararamdaman ako, padala na lang dito, Sister Giselle, ng link. No, okay na ako dyan. No, hanggat may kaya tayo, hanggat kaya natin, kaya pa nating humakbang, hanggat ang bagyo hindi pa mataas, malakas, hanggat wala pang baha, kahit may ulan, ano ang ginagawa natin? We come to church. Dahil pinapakita natin sa Diyos, Lord, no, hindi lang kami hanggang pakikinig. We do it. No, ginagawa namin ang dapat kung ano para masabi mo na, Lord, ito ang aking kapatid. Ito ang aking nanay, ito ang aking tatay. Why, mga kapatid? Pero dahil pagdating sa Diyos, iba ito. No? Ang gusto ng Diyos na maka-establish ng relationship, no, na siya at yun ang kanyang dadalhin patungo sa langit talaga. No, just imagine. No? Ang langit, ginawa ng Diyos, designed by God, although para lahat yan sa atin. Pero kung ang mahal mo sa buhay, mahal natin sa buhay, kamag-anak, kapatid, magulang, kung ayaw nila sa Diyos, wala tayong magawa dyan. Pero hindi ibig sabihin na pagdating ng rapture, kasama sila. Walang pakialaman Diyos dyan. No? Ayaw mo maglingkod, ayaw mong sumunod. No? Kung sino lang sumunod, yun ang makakasama. He that endureth unto the end, the same shall be saved. No, and that the thing that binds us, mga kapatid, no, we say praise the Lord. No? So ano naman ang sa part natin, ano ang nagbabind sa atin, mga kapatid? No, what binds us to God? No, number one, may sinulat tayo dito. What binds us to God? Number one is our faith. No, yung pananampalataya natin sa Kanya. No, Romans 10:17, pasuyo, Brother Roman. Romans, because of our faith. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? So imposible sa isang tao na magkaroon siya ng pananampalataya kung wala naman siya naririnig na salita ng Diyos. No, that is why we keep on preaching, we keep on sharing the gospel, pumupunta tayo sa mga lugar kung saan-saan, ano, hanggat kaya ang panahon, pumupunta tayo, yung hiya mo, nilalabanan mo para lang makapagsalita ka, because hindi naman tayo pwedeng mag-outreach na sinyasan lang. No? Na sabi ni Jesus, yung ganun, tapos, ano yan? Ginagawa natin yan, marami sa atin mahiyain, marami sa atin introvert. Tama ba yun? No. Alam mo yun si Mitch Valdez? Sister Kalina, si Mitch Valdez. Di ba magaling na komedyante, singer, performer. No? Sabi niya, ano ang tinanong siya? Ano ang maling sa'yo, pananaw ng iba, ganito. No? Sabi niya, na masyado siyang maingay. Sabi niya, no, introvert ako. No? Sabi ko ba, ang galing. No? Introvert siya na tao, pero pagdating sa performance na, hindi mo makitaan na siya ay introvert. No, talagang makita mo pag nag-perform yun, ibang klase rin. No, may edad na yun. No, mga kasabayan nila ni Mama yan. No, mga ganong edad na. No, mga siguro magsi-70s na rin. You know. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. We are so thankful to God, mga kapatid, dahil yung pananampalataya natin, no, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nilagay tayo ng Diyos dito, inayos niya yung ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya dati na walang katuturan, walang basihan, dahil sa kultura at tradisyon, no, inayos lahat ng Diyos dahil willing tayo na makinig ng salita ng Diyos at willing natin na aksyonan na pag sinabi niya ang Acts 2:38, no, 1 Corinthians 15, 1-4, tama, no? 1-4. No? Sinunod natin. So because of faith, pag sinabing baptize, nagpabaptize tayo. Pag sinabing receive ng Holy Ghost, nag-receive tayo. Pag sinabing magpatuloy, nagpatuloy tayo. Pag sinabing mag-endure, magpatuloy, magsikap, nagpatuloy tayo. No? Lahat ng yan may action.
No, dahil maraming tao dyan, kahit sa kulungan, pag sinabi mong may pananampalataya ka ba, no, Brother Ricky, no? Pag sinabi mong may faith ka, naniniwala ka ba sa Diyos? Yes, brother. Talagang may tiwala ako. Pero pag sinabi mo lang, brother, magpa-baptize ka, may drum tayo rito. Ay, brother, nakailang baptize na ako eh. Okay lang. No, ganun. Sa Saudi, no, yung nagbaptize sa akin, yung pinakasikat pa ng pastor eh. No? No, akalain mo yan, may certificate pa ako, brother. No? Sa atin, wala. Ang certification natin andun sa langit, mga kapatid. At hindi matatampered yun doon. Na pag sinabi ni Jesus Christ, sino kayo? Lord, mga anak mo kami. No. Ano ang patunay? Ito, Lord, certification. No. Written in heaven. No. Nakasulat doon. No. Written in heaven, mga kapatid. No. Written in the book of life. Number 2, love. No. Ito ang nagbabind sa atin. No. Sa Diyos, faith. Number 2, love. John 14:23. Anong sabi niya? If a man love me, he will keep my... if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and he will come unto him and make our abode with him. No. Dahil sa pagmamahal, kaya tayo nagpapatuloy sa Diyos. Anong sabi niya? If a man love me, he will keep my words. Anong tawag mo sa... Pag ikaw, mister, panay sabi mo ng I love you sa misis mo. Tapos maya-maya, sinusuntok, binubugbog mo, sinasampal mo. No? Sinasabihan mo ng mga salita na masasakit. Tapos sasabihin mo sa kanya, sweetheart, I love you. Ano ka? No? No? Kung sa Biblia, may tinatawag si Jesus Christ na real brethren, ito ang aking mga tao na nakikinig ng Word of God and willing to do it. Anong sabi ng Biblia? Mayroon ding mga false brethren. No. Those people, it seems that they like the Word of God, pero anong sabi niya? Those people, anong term dyan? But denying the power thereof. Ano ang sabi niya? Nagkukunyaring mga makadiyos ang mga tao na yan, pero hindi mo makita sa kanilang buhay. Yung kapangyarihan ng Diyos kung paano mag-work sa buhay nila, sabi niya, hindi mo makita. Sabi niya, those are the false brethren. No? Na kunyari, no, lahat, pero pagdating mo sa, paano mo malaman yun? No? Mula umpisa, kung yan nagmumura nung dumating sa church, hanggang 50 years na sa church, nagmumura pa rin, false brethren yan. Pag yan, patuloy pa rin sa paninigarilyo, pag-inom. Ano yan? Ano yan? No? Lahat yan false. No? Pag ganun, why? Dahil ang tao na willing makinig ng Word of God at willing, sino ba naman ang maging proud niyan? No? Minsan makikita mo sa labas, yung mag-asawa magkasama. Minsan makikita mo talaga sa tingin mo pa lang kung ano ang takbo ng kanilang relasyon. Hindi naman sa nanghuhula ka. No, si Madam Auring wala na eh. No. Hindi naman sa nanghuhula, pero minsan makikita mo na kung ano ang tratuhan ng isa't isa. No. Pagtingin mo pa lang, siya mukhang siya mukhang tagilid to mukhang ganito No. Magugulat ka, napaka-sweet diyan sa Facebook, sa YouTube. No, talaga lahat ng kaswitan, makita mo, lahat ng katamisan, sweet, di ba? Ganun, katamisan. No? Makita mo, pero magugulat ka, after a month, after a year, ano nangyari? Naghiwalay. Bakit? Nambubugbog pala yung isa. No? What binds them? No? Ano ang nagbibigkis sa kanila? Wala. Pero tayo, mga kapatid, iba. We have faith, we have love. No, kung pag sinabi natin, Lord, mahal kita, anong ginagawa natin? Pakita mo. Paano mo ipakita? Pumunta ka sa church. Magpatuloy ka. At sa pagpatuloy mo, ipaglaban mo ang Diyos. Tumayo ka sa prinsipyo ng Word of God. No, kung anong oras, mga services, andyan ka lahat. Yon ang isa na may pakita natin na Lord, talagang mahal kita. No? Dahil, ano mangyari? No? Ikaw number 1 na palatayo dito sa gitna, sa praising. No, lagi kang nakatayo, Lord, ganito, ganyan. Hanggang bibig lang pala. Hanggang salita lang, hindi mo makitaan ng pagbabago. Say, praise the Lord. Number 3, obedience. No, obedience to God is an expression of our love and faith.
No? If you love me, keep my commandment. Of course, kung mahal natin ng Diyos, we must obey. No, pag sinabi niyang hindi maganda yan sa katawan natin, no, biro-biroan nga namin kanina, hindi nyo kasi alam ang pakiramdam. No, ng lasa ng alak, ng Red Horse. Brother John, ano? Yung ganun. Yung, no, ng Red Horse, ng Cuatro Cantos, or anything. No. If we love God, if we have faith, we must obey. No. Sumunod tayo, ganun lang kasimple yun, mga kapatid. No, dahil ang bata, pag sinabi niyang, Nay, Tay, mahal talaga kita, mag-obey. No, at sa atin ng mga kabataan, o mga young people, no, ilang taon na kayo sa ngayon? 20, 25. No, payo natin, ngayon pa lang ayusin na ninyo ang mga kinakain ninyo. No, mga iniinom, ayusin nyo na yan. Tamang pahinga, ayusin na ninyo. Why? After 10 years to 15 years from now, kung ano lahat ang kinakarga natin dyan, lalabas yan after 10 to 15 years. Kayo na mga young people, mga kabataan, ngayon pa lang mamili na kung ano ang ipasok ninyo sa inyong mga tiyan, sa inyong mga, no, hindi lahat milk tea, hindi lahat Starbucks, hindi lahat, no, pag Starbucks nakitaan, yung mukha talaga namang very joyful dahil pang naka-receive ng Holy Ghost. No, pag, wow, milk tea, yan talaga ang gusto ko. No, pero pag hinainan mo ng gulay, ay, parang nawala yung Holy Ghost. No, parang, no, very sorrowful ang itsura. No, advice natin sa mga kabataan, ngayon pa lang. No, be careful what you eat, be careful what you drink. No, lahat na nung healthy, gawin na natin. Why? Totoo yun. After 10 to 15 years, lahat yan lalabas. No, kung ano man ang makita natin sa labas, bukol or anything, resulta yan kung anong nangyayari sa loob. Dahil ang nasa loob, diyan lahat magmamanifest, no, diyan lahat mag-uumpisa, at kung ano ang makita natin. Si Chris Aquino, no, nung siya malakas pa, mayroon pala nagsabi sa kanya, Sister Kalin, no, nung isa sa parang palabas niya, no, mayroon palang nagsabi sa kanya na, Chris, be careful with your allergy. No, sabi niya, dahil hindi mo alam kung ano ang pinanggagalingan ng allergy mo na yan. Malakas pa si Chris Aquino noon, nung time na yon. Nagkatotoo nga. No, kita natin, 9 o 10 yung kanyang autoimmune system, no, sa kanyang katawan. No, why? No, hanggat bata pa tayo, mag-ingat na. No, tamang pahinga, huwag pakasasa. Bata pa naman ako, okay pa ito. No, kayang-kaya ko pa ito. No, wag. Ngayon pa lang, mamili na. At sa pagpili, huwag puro sahog. Oh. Alam mo yun? Huwag puro sahog. No. Andyan yung chapsuy, lahat ng hipon, lahat ng pork, lahat ng atay, yon ang tinitinidor mo, lahat ng gulay na iwan. No? Marami tayo ganun. No. Brother, ang sarap ng ulam namin, okra, sinausaw sa isang buteng bagoong. No. Naligaw lang tayo ng konti. But it's still part, mga kapatid. Why? If we love God, huwag nating iasa ang ating kalusugan sa Diyos. We must do our part. No. Mayroon nga may narinig ako nagsabi, sabi niya, ganito lang kasimple yan. Na, 2 klase ng pagtitiis. Magtitiis ka sa ngayon dahil sa kaka-exercise mo, kakakilos para gumanda ang iyong katawan, o magsisisi ka, time will come dahil hindi ka na makatayo sa banig. Dahil sa sakit na mayroon ka. Sabi niya, anong gusto mo? No, ngayon pa lang, tumayo ka at mag-exercise, no, o manatili na nasa higaan. No, tayo ang mamimili niyan, mga kapatid. So again, we have faith, we have love, and obedience is the result of our love and faith with God. If you love me, keep my commandments for the Holy Ghost. No, sa lahat, mga kapatid, ito ang pinaka-nagbabind sa atin. More than. No, sabi nga natin kanina, matibay ang ating relasyon kahit ano pa man ang mangyari dahil kadugo mo talaga yan, nanay mo yan, tatay mo, kapatid mo yan because of flesh and blood. Pero ang Diyos mayroong sinet na isang standard relationship na mas higher pa sa flesh and blood natin, which is the Holy Ghost, mga kapatid.
na ibinigay niya na siyang nagbabind sa atin. Why? Ang dugo't laman natin, hindi ito makarating sa langit. No, pero ang Holy Ghost, ang Espiritu na siyang nagbind sa atin, yon ang magdadala sa atin sa langit. Mga kapatid, yon ang dahil hindi pa nakontento ang Diyos natin sa topic na natin dyan sa klase dito, adults class. No, sabi ni Brother Ed, Brother, ang sabi ng klase namin kanina. Sabi ni Brother Ed, bakit Brother Ed? No, naintindihan ba lahat? Wala namang nag-oo. No, wala bang question? Wala rin nag-question. No. May naintindihan ba? Sa dami ng tinuro, brother, wala nang natutunan. No, ewan ko lang. But we are so thankful to God, mga kapatid, because we are now in hindi lang better covenant, but we are now in the best covenant, mga kapatid, na kung dati para ikaw makakonek sa Diyos, sabi nga namin ni Brother Ed, brother, kasi ang mga feast na yan, mga offering na yan, ang tao dahil sa hirap, magpe-prepare ka, magkakatay, maghanap ka ng tupa, ng turtle dove, ng bowl, ng ram, kung ano pa man. No, ang hirap ng ganong sitwasyon, dadalhin mo doon. Ano ang sabi? Na yung mga Israelites naging robotic na. Wala na yung kanilang puso. Ang hirap eh. No, dadala ka ng tupa doon, dadalhin sa pari, ganon. Tapos ang pari magsasabi, Lord, ako ganito, nag-mediate sa kanila, sa kasalanan nila. Ang hirap nun. No, how much more sa time natin, mga kapatid, we have the best covenant that God has given us na hindi na natin kailangan magsakripisyo pa ng kung ano-ano, but ano ang sabi dyan? Andyan sa Hebrews, nakalimutan ko. But again, mga kapatid, because of the Holy Ghost that binds us, ito ang nagbigay ng matinding koneksyon sa atin na anong sabi ni Jesus, no? I knew you not. Why? Wala kang Holy Ghost. Pero pagtingin niya sa atin, anong sasabihin ni Jesus? Yan, brethren ko yan. Yan, anak ko yan, dahil may Holy Ghost, mga kapatid, that He has given us. So again, because of the covenant, we are in the grace dispensation. Christ died for us. We repent, we baptize in Jesus' name, and receive of the Holy Ghost. So what we should do, mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Dahil tayo ay pinagbigkis or binigkis ng Diyos dito because of the Holy Ghost, because of the Word of God, ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Ito, huwag tayong lumayo sa Kanya. No? At huwag tayong lumayo, daanan lang natin ito. Why? Because andito na tayo sa magandang relasyon, and anytime God will take us home. No, ano ang dapat nating gawin? Huwag na tayong mag-isip na umalis or kumalas sa relasyon na ginawa ng Diyos sa atin. Why? Ganito ang pwedeng mangyari sa atin. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. 2 Peter. For if, binigkis na tayo ng Diyos, huwag na tayong umalis sa piling niya. Why? Ito ang sabi ni Peter. For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord, basahin ko lang sa Bible ko. No. For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, ano ang sabi niya, mga kapatid? No, pagkatapos na tayo ay makatakas sa kasamaan, pollution, sa kasamaan ng mundong ito, dahil nakilala na natin ang ating Panginoon at Savior na si Jesucristo, anong sabi niya? They are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. No, anong sabi niya? No, yung dating niligtas ka na ng Diyos dahil sa kaalaman na ibinigay niya kung sino siya, at tayo ay nakaligtas na doon sa kasamaan ng mundo. At anong sabi niya? At kung ikaw ay muling maakit sa kung ano ang kasamaan ng mundo, at tayo ay muling talagang, ano ang sabi niya? Overcome. No, talagang bumalik ka doon sa kung ano ang pinanggalingan natin dati. Ano ang sabi niya? The latter end is worse
with them than the beginning. No, kung gaano ka kasama dati, ang iyong mas lalo ka pang magiging masama. No, kung ano ka dati, mas malala pa. Verse 21, for it had been better for them not to have known the ways of righteousness than after they have known it, no, to turn from the holy commandment delivered unto them. No, sapagkat ang sabi niya, ang nangyari sa kanila, no, ay ang dating na mas mabuti pa na hindi na lang natin nalaman tong kalsada o daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na kanila itong nalaman at sila ay muling tumalikod sa banal na kautusan na tinuro sa kanila. Verse 22, but it has happened unto them according to the true proverbs. So anong nangyari? The dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Ano ang sabi niya? It has happened unto them according to the true proverb. Sabi niya, ito ay nagpapatunay lamang at nangyayari sa kanila ang tunay na true proverb, tunay na kasabihan, na ang aso ay bumalik sa kanyang suka at kanyang kinain ulit, at ang baboy na nilinis niya ay muling babalik doon, babalik sa ulit sa putikan. Sabi niya, yan ang pwedeng mangyari sa tao na binigyan na ng Diyos ng kaligtasan, pinakita na ang tamang daan, tapos siya ay bumalik doon. That is why hindi na tayo nagtataka na yung taong dating maganda ang kalagayan, lumayo sa Diyos. It will not get better. Talagang magsasuffer din sila, mga kapatid. So what we will do ay magpatuloy at kumapit tayo sa bigkis ng Diyos at wag na tayong lalayo pa, mga kapatid. Because it is the Holy Ghost that binds us with Jesus Christ. Thank you, Jesus. Shall we worship Him? Thank you, Lord.